Pag-usapan lang natin yung power scaling sa anime kasi for the most part, para sa mga fans ng anime na mahilig sa action, we actually try to power scale the characters at least within the series. Hindi pa tayo yung cross-universe na power scaling. Kasi para sa mga action-heavy anime, we kinda wanna know sino ba talaga yung pinakamalakas sa kanila. And sobrang daming series ko nakita, actually kinda most of them, medyo magulo lang yung power scale ng konti. Just because may mga earlier statements or may mga earlier moments na would indicate na malakas tong character na to. Tapos na-surpass na dapat siya ng certain characters. Pero dahil the story demands it, siya pa rin yung mas malakas. I kinda don't blame the authors dito. Pwede kasing true yung statement na yon at the time pero hindi nila napagplanuhan that far off. Like, okay, sige, retcon happens. At yung pinakamagandang example dito is si Lord Beerus. Kasi kung susundin natin yung unang statement na nasa around 70% ng power yung ginamit niya against Goku, like, Super Saiyan Blue would have been stronger than Beerus. Pwede mo sabihin na, okay, sige, hindi nga ganun yun. Like, the power scaling isn't that linear. Eh, what if yung Blue na may Kaioken times 20. Pero mas malakas pa rin si Beerus. Tapos diba sa Tournament of Power, si Jiren technically na-surpass na niya yung ibang Gods of Destructions. Probably not Beerus, pero dapat medyo malapit na rin siya doon. And Goku getting 2 power-ups by the way, dapat nandun na siya sa level ni Beerus at this point, 'di ba? Like story-wise, dapat nandun na siya. Pero nope. Kasi even if nagkaroon pa sila ulit ng improvement after that, lumakas na naman sila, mas malakas pa rin si Beerus. Even till now that Black Frieza exists, there's still no definitive statement na mas malakas si Black Frieza kaysa kay Beerus. Wala, nakakatawa lang siya for me kasi Dragon Ball tries to power scale Beerus tapos minsan parang, you know what? Fuck it. Malakas pa rin siya. Nice.